Nakakapanghinayang talagang cargo shipping company na ito dahil noon, ito ang cargo company na nangunguna dito sa Middle East matapos magkaroon ng issue yung isang sikat. Dahil ngayon talagang pabagsak na ang Makati Express Cargo dahil muli silang kinasuhan ng Bureau of Customs dahil nga sa 36,000 balikbayan box na inabandon na nila. Kaya ang isang OFW ay napaluha o napaiyak na lang. Kinasuhan ng isang kumpanyang hindi nag-deliver ng mahigit 30,000 balikbayan box. Nakatutok si JP Soriano. 36,000 balikbayan box ang natenggalan at hindi na i-deliver ng iisang kumpanya, ang Makati Express Cargo Incorporated. Sa kumpanyang yan ang halos 80% ng mga container van na inabandona ng ilang consolidators at deconsolidators company. Kaya kanina, kinasuhan ng Bureau of Customs ang kumpanya ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Katumbas pa naman ng halos 6,000 pesos ang ibinayad ng mga OFW sa kada balikbayan box. Hindi bababa sa 330 million pesos plus yung nakulimbat o pinakinabangan ng mga nanloko doon sa mga nagtiwala natin mga kababayan. Napakalaking pera nito. At therefore, napakalaking krimen. Hindi pa kasama rito ang mismong halaga ng laman ng mga kahon at dugot pawis na sa likod ng unti-unting pagpuno sa mga ito. Kaya masama ang loob ni Leo, OFW mula sa Saudi Arabia. Di bababa sa 10 balikbayan box na puno ng mga naipundar niyang gamit sa Saudi at pasalubong sa pamilya ang hindi pa nila nakikita. Padala ko ng bagahe ko last October 2025 and until now is wala pa. Napaluhari ng OFW na si Leandro dahil 9 na buwan nang hindi na-deliver ang mga ipinadala niyang balikbayan boxes. Hindi po yung basta pagkain, damit o mga sapatos. Ang nakalagay po doon is mga alaala po. Kasi 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Natenga ang libo-libong balikbayan boxes dahil hindi nagbayad ng shipping costs at ibang bayarin sa Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Bukod sa naunang kaso ay inihahanda na ng Customs ang reklamong large-scale estafa at cybercrime laban sa Makati Express Cargo na nag-ooperate pa rin daw sa ibang bansa. Yung mga kumpanya na rehistrado sa abroad ay may pagkakataon pa yan magtuloy-tuloy ng panloloko. Oktubre pa suspendido ang accreditation sa Customs na Makati Express Cargo at ibang kumpanyang sangkot. Wala pa ring tugon ang Makati Express Cargo sa aming mga email at tawag. Sa susunod na buwan, may 11 kumpanya pa raw ang inaasang sasampahan din ng reklamo ng Bureau of Customs matapos mag-abandona at bigong ma-deliver ang mga balikbayan boxes mula sa mga OFWs dito sa Pilipinas. Issue ngayon, Commissioner, stalled balikbayan boxes of OFWs. Anong solusyon niyo rito? Salamat sa tanong. No? Alam nyo, lagi nasisisi dyan ng Bureau of Customs eh. Nung pumasok ako, nalaman ko noong Oktubre, ang daming reklamo lalo sa ARTA ng ating mga OFWs laban sa BOC. Okay. Kaya lang, nung imbestigahan ko to, ngayon na-resolve na natin to, nung imbestigahan ko to, ang lumalabas, akala ko 100 boxes lang ang pinag-uusapan eh. Ang lumabas sa pagulat, meron tayong mahigit 42,000 balikbayan boxes na ipinadala ng mga OFW sa abroad. Nagtiwala sila sa mga iba't ibang kumpanya, nagbayad sila ng mga $100, mga 5,000 piso po yan. Ano? Ang kabuuan ng ibinayad nila, mga 330 million sa 11 kumpanya. Napakarami nun ngayon. 11 kumpanya lang. Opo. Itong 42,000 balikbayan boxes. Pero ang 36,000 sa 42,000 ay sa isang kumpanya na ang tawag ay Makati Cargo Express. Yan yung dinemanda ko kahapon. Mayroon bang interlocking directorship dito na pinag-uusapan natin? Tinitingnan natin yon. Pero yung pinakamalaki ang naging kasalanan itong Makati Cargo Express. Yan yung dinemanda ko kahapon. Ngayon ganito, pag tinignan nyo sa kanilang website, Cesar, kung bakit hindi nila na-deliver yung mga boxes, nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Kaya sa amin galit. Subalit ang katotohanan, pagdating dito ng mga containers na pinagkatiwala ng mga kababayan natin sa kanila, containers na naglalaban ng mga boxes, itong mga partners nila dito na forwarders or deconsolidators, hindi nagbayad ng buwis, hindi nila binayaran ng mga ports, yung port charges, hindi nila binayaran shipping cost, hindi nila binayaran ng Philippine Ports Authority. Wala silang binayaran. Kaya ang tawag dito, inabandon na nila yung mga containers na naglalaman ng mga boxes. Yan ang mahigit
2-3 taon yung mga boxes na yan na pinaghirapan ng mga OFWs. Ay, alam mo ang mga OFWs natin, narinig ko sa kanila, buwan ang binibilang nila or taon para mabuo yung isang balikbayan box. Yan ay hindi naman pasalubong lang eh. Correct. Yan ay simbolo ng kanilang pagmamalasakit na may relasyon pa sila sa mga pamilya nila sa Pilipinas eh. Pinaghirapan yan. Pinaghirapan yan. Inipon. Sabay ang isisisi nila sa BOC. Walang kinalaman ng BOC dyan. Dahil yan, dapat binayaran itong mga deconsolidators na to or forwarders at ilalabas mo sa pantalan at sila magdi-deliver isa-isa sa mga bahay ng mga OFWs. Anyway, ginawa ho natin, kinausap na natin lahat ng dapat pagbayaran. Ang ICTSI, ATI, PPA, lahat sila. Kinausap namin na kung pwede, wag na nilang singilin itong mga boxes na to. Pumayag sila. At yung kailangan naman namin pondo para ma-deliver sa mga bahay, 30 million yan. Kinuusap ko si Secretary Frederick Go. Yan ang swerte ko, mayaman ng boss ko. Sabi niya, pag hindi sagot ng Malacanang, sasagutin niyang personal yung 30 million. Buti na lang sinagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos yung 30 million. Kaya na-deliver na namin halos lahat. Ang natitira na lamang sa 42,000 boxes na inabandonado ng mga kumpanya na yan, ang natitira na lang na for delivery, mahigit 3,000 na lang. Oh, mabilis. Pero December Pero pa, without prejudice, yung filing ng cases Aho. sa mga ano. sasampahan pa namin yan kasama ng NBI, kasama ko ang NBI, sasampahan pa namin ng large-scale estafa yung mga kumpanya na yan. Kaya lang sana yung mga nakikinig natin mga kababayan, yung kamag-anak ng OFW, kung pwede lang, wag na sila magtiwala doon sa mga fly-by-night na mga kumpanya. Alam ko naman nagtitipid sila, no. Kung pwede ko lang banggitin, nauunawaan ko yan kasi ang mother ko retired OFW yan eh. Nauunawaan ko yung naghihintay ka ng box mo ng pasalubong. Pumili na sila yung mga OFWs ng tamang kumpanya. Hindi ako pwede mag-endorso. Alright. Meron mga pangalan naman na globally respected. So tingnan din nila yung website namin ng BOC. Meron kaming listahan Ng blacklist. ng mga naka-blacklist, yung mga dinimanda namin. Alright. Huwag nilang puntahan yan. Huwag na nilang padalan ng boxes nila yan. Alright. At tama dito ang Bureau of Customs, hanggang ngayon maraming OFW nagbabahagi na nagpipick up pa rin ang Makati Express Cargo dito sa Middle East. Kaya maging paalala at babala ito sa lahat ng mga kababayan natin OFW dahil ang gobyerno na natin o ang Bureau of Customs na ang nagpapaalala. Dahil baka matulad kayo sa mga kababayan natin OFW na hindi na dumating ang kanilang balikbayan box at taon na ang binilang or Nagkaroon po ng kalma yung puso namin, lalo po yung asawa ko kasi alaala po yung lahat ng nasa box. Kumbaga, hindi po yung basta pagkain, damit, o mga sapatos. Ang nakalagay po doon is mga alaala po. Kasi 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Kaya nagpapasalamat po ulit sa BOC. Maraming salamat po.